Hi. Sa nakaraang video, ipinaliwanag ni Nick ang magagandang dahilan kung bakit dapat mong isaalang-alang ang pag-export. Siyempre, may mga ganap na wastong dahilan kung bakit ang mga kumpanya ay hindi nakikipagkalakalan sa buong mundo. Halimbawa, ang mga kumpanyang iyon na nagbibigay ng mga lokal na serbisyo tulad ng mga tagapag-ayos ng buhok at mga driver ng taxi. Malinaw ang kanilang merkado ay at mananatiling lokal. Gayunpaman, walang duda na maraming mga SME ang may potensyal na mag-export ngunit nananatiling eksklusibong nakatuon sa kanilang domestic market. Tiningnan namin ang mga dahilan kung bakit ito ang kaso. Nalaman namin na ang mga kadahilanang ito ay karaniwan sa mga kumpanya sa buong mundo. Mahalaga, ang mga ito ay maaaring ibuod bilang isang paniniwala na ang pag-export ay napakahirap, masyadong mahal at masyadong mapanganib. Gayunpaman, kung nakaligtas ka at nagtagumpay sa iyong bansa na may access sa mga tamang serbisyo at mapagkukunan, malamang na maaari kang makipagkumpetensya kahit saan, lalo na kung mayroon kang malakas na record sa domestic at pamamahagi sa buong bansa. Sa video na ito, titingnan namin ang konting karaniwang dahilan na ibinibigay at ipaliwanag kung bakit hindi kanila dapat pigilan sa pag-export. Ipinakikita namin ang mga ito bilang mga alamat. Siyempre may mga tunay na hamon na dapat lagpasan. Itatakda namin ang mga ito at pagkatapos ay ipaliwanag kung paano malalampasan ang mga ito. Magtiis sa amin habang dinadaanan namin ang mga puntong ito. Ang ilang minuto ng iyong oras ay maaaring magbukas ng mga potensyal na benta na dati mong hindi pinansin. Gayunpaman, upang magtakda ng mga inaasahan mula sa simula, walang magic wand at kakailanganin ng oras at pagsisikap upang likhain ang iyong mga merkado sa pag-export. Okay? Sa susunod na slide, titingnan natin ang 10 karaniwang mito kung bakit pinabaliwala ng mga kumpanya ang potensyal ng pagbubukas ng mga merkado sa pag-export. Kaya narito sila ang 10 pinakakaraniwang dahilan na ibinigay ng mga kumpanya para sa hindi pagtanggap sa mga oportunidad na inaalok ng internasyonal na kalakalan at napagtatanto ang kanilang tunay na potensyal ay masyado akong maliit para i-export. Dapat akong tumutok sa aking home market. Ito ay nagkakahalaga ng maraming na walang garantiya ng tagumpay. Hindi ako makakalaban sa ibang bansa. Dapat akong tumuon sa isang bagong export market. Ngunit alin? Mahirap ayusin ang pagpapadala. Mayroong napakasamang dokumentasyon, mga kahirapan sa wika. Hindi ko kayang harapin ang mga tariff at non-tariff barriers. Ang mga paghihirap sa pagbabayad at mga panganib sa pera ay napakahirap para sa akin na lutasin. Ngayon, hindi bababa sa isa sa mga alamat na ito ay malalim na naka-embed sa pag-iisip ng maraming maliliit na kumpanya at nangangailangan lamang ito ng isang hadlang upang matigil ang pagtingin sa mga dayuhang merkado. Sa makatuwid sa susunod na slide, nais kong harapin ang mga ito sa ilang detalye. Okay, so here we go. Isa-isa nating harapin ang mga alamat na ito at ipakita na hindi ito totoo. Masyado akong maliit para i-export. Ito ay bihirang totoo. Sa buong mundo, ang karamihan sa mga kumpanyang nag-e-export ay mga SME. Totoo na ang malalaking kumpanya ay karaniwang nagsasaalang-alang para sa mas maraming kabuuang pag-export ayon sa halaga. Ngunit ang mga SME ay nangingibabaw sa nag-e-export na populasyon. Kaya kung ang ibang mga SME ay maaaring mag-export, kaya mo rin. Dapat akong tumutok sa aking home market. Iyon ay maaaring mukhang maliwanag, ngunit ito ay isang napakaliit na pananaw. Ang iyong home market ay nagkamahalaga lamang ng isang maliit na bahagi ng world market. Sa katunayan, ang mga hindi nag-export na may mga na-export na produkto at serbisyo ay nagsasabi, hindi ako interesado sa mga karagdagang benta na maaaring dalhin ng mga pag-export. Gayunpaman, kung may dumating sa iyo na bagong order sa pagbebenta mula sa isang kalapit na bansa, sasabihin mo ba, hindi, masyado akong abala? Hindi malamang. Kung nagbebenta ka lamang sa domestic market, ang dami ng iyong benta ay nakasalalay sa kalusugan ng iyong domestic na ekonomiya. Kung bubuo ka ng mga export market, gayon pa man, kung ang iyong domestic market ay humina para sa anumang kadahilanan, may posibilidad na ang mga ito ay maaaring masakop ang pagbawas ng mga benta sa sariling bansa. Sa pamamagitan ng paghahatid ng mas malawak na portfolio ng mga merkado, talagang binabawasan mo ang iyong profile sa panganib. Malaki ang gastos na walang garantiya ng tagumpay. Ayon sa kaugalian, talagang totoo na kailangan mong ipagsapalaran ang malaking oras, pagsisikap at pamumuhunan para lang makapagsimula. Hindi na ito ngayon, tulad ng makikita mo mula sa mga video sa playlist na ito.
Gayunpaman, kailangan mo pa ring maglaan ng maingat na pag-iisip sa pagbuo ng iyong plano sa pag-export at maglagay ng puro pagsisikap na ipatupad ito. Hindi ako makakalaban sa ibang bansa. Malaki ang mundo na may iba't ibang pangangailangan at interes. Kung ang iyong produkto ay binili sa loob ng bansa, maaaring ito ay gusto at abot kaya sa ibang lugar sa mundo. Ang dahilan ng pagbebenta ng iyong produkto sa domestic market ay makakatulong sa pagbebenta nito sa ibang bansa. Mahalaga ang presyo, ngunit hindi lamang ito ang selling point. Ang iba pang mapagkompetensyang kadahilanan ay kinakailangan utility, kalidad, serbisyo, kredito, panlasa ng mamimili. Maaring i-override ng mga ito ang mga pagkakaiba sa presyo. Yun ay kung tumuon sa isang bagong export market. Ngunit alin? Ayon sa kaugalian, ang mga kumpanya ay pinapayuhan na pumili ng isang partikular na bansa at pagkatapos ay magsagawa ng nakatutok na kampanya sa pag-export sa bansang iyon. Nangangahulugan ito na ipagsapalaran ang tagumpay sa isang merkado at ang pagpasok sa isang merkado gamit ang tradisyonal na paraan ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan ng oras at pera. Maaaring kailanganin pa ngang magpakita sa mga pisikal na trade fair kapag ang mga gastos ay madaling umabot sa 10,000 dolyar. Ang mga video sa playlist na ito ay magpapaliwanag kung paano i-promote ang iyong produkto at serbisyo sa mundo. Makikita mo kung sino ang lalapit sa iyo at magpapasya kung tutuon sa partikular na bansa. Magagawa mo ito nang hindi umaalis sa iyong opisina at sa napakababang pamumuhunan. Mahirap ayusin ang pagpapadala. Hindi mo naman talaga problema. Maraming freight forwarder ang nagbibigay ng mapagkompetensyang quote para sa lahat ng serbisyo sa pagpapadala na kailangan mo. Masamang dokumentasyon. Totoo na ang mga pag-export ay nangangailangan ng karagdagang dokumentasyon at maaaring kailanganin mong iakma ang iyong packaging at label. Gayunpaman, maaaring payuhan ka ng iyong freight forwarder at o mga ahente ng customs kung ano ang kinakailangan. Mga kahirapan sa wika. Dapat mong tiyak na payagan ang mga pagkakaiba sa wika, lalo na sa iyong website at sa kolateral ng iyong produkto at serbisyo. Gayunpaman, mayroong zero hanggang murang mga solusyon na magagamit mo. Ang mga ito ay ipinaliwanag sa video, mga international na komunikasyon. Kung kailangan mo ng mga interpreter para sa mga negosasyon gamit ang online na video conferencing, ang mga ito ay maaari ding madali at matipid sa gastos. Mabahad lang sa taripa at si hindi taripa, tiyak na dapat mong malaman ang mga ito. So pangunahing ang mga ito ay medyo maliit na issue. Gayunpaman, hindi ito mga problema na kailangan mong lutasin ng mag-isa. Maaari mong tingnan sa mapa ng market access ng ITC. Tinutukoy ng serbisyong ito ang mga taripa sa customs, mga quota sa rate ng taripa, mga remedyo sa kalakalan, mga kinakailangan sa regulasyon, at mga kagustuhang rehimen na naaangkop sa iyong produkto. Ang link ay nasa paglalarawan sa ibaba. Gayon din ang iyong freight forwarder ay dapat na makapagbigay sa iyo ng lahat ng impormasyong kailangan mo, mga kahirapan sa pagbabayad at mga panganib sa pera. Tiyak na dapat mong sakupin ang mga panganib sa pagbabayad at pera. Gayunpaman, ang mga ito ay mga panganib na nahaharap at nalutas ng hindi mabilang na mga kumpanya. Kaya walang mga dahilan kung bakit hindi mo maaaring harapin at lutasin ang parehong mga issue. Kung gusto mong maunawaan ng mas detalyado kung paano mapamahalaan ang mga alalahaning ito, makakakita ka ng may katuturang video sa playlist na ito sa YouTube. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na walang mga hamon sa pagbubukas ng mga bagong export market. Meron. Sa masusunod na slide, itatagda namin ang mga ito. Ang pagkinapsay sa kasunod na slide, ipapaliwanag namin kung paano ito mapapamahalaan. Ang anim na tunay na hamon sa internasyonal na kalakalan ay ang mga sumusunod. Pagkonekta sa mga internasyonal na mamimili at supplier. Paano kayo magkakilala? Internasyonal na komunikasyon. Ito ay hindi lamang isang bagay ng pagsasali ng lahat. Pagbabawas at pamamahala sa peligro. May mga karagdagang panganib sa pagpapatakbo at dapat kang gumawa ng mga hakbang upang bawasan at pamahalaan ang mga ito. Logistics at pamamahala ng supply chain. May mga karagdagang issue, ngunit ang mga ito ay madaling malutas. Mga gastos, financing at pagpepresyo. Meron kang mga karagdagang gastos at issue sa pananalapi na kailangang suriin at isama. Gayunpaman, walang labis na dapat ikabahala dito kung gagawin mo ang mga tamang hakbang. Dokumentasyon at digitalization. Oo, magkakaroon ng karagdagang dokumentasyon kapag nag-e-export ng mga kalakal. Gayon din, kailangan mong suriin kung ang iyong mga digitalized na dokumento at lagda ay wasto sa iyong mga merkado sa pag-export. Ngayon, tingnan natin kung paano mo mareresolba ang mga hamong ito.
Naghanda kami ng mga maiikling video na kasama sa playlist na ito na sumasaklaw sa lahat ng hamong ito. Tara, dalian natin sila. Pag-uugnay sa mga internasyonal na mamimili at supplier. Paano kayo nagkikita? Inihanda namin ang video na nagkokonekta sa mga mamimili at supplier upang ipaliwanag sa iyo ang iyong hanay ng mga opsyon. Internasyonal na komunikasyon, ito ay hindi lamang isang bagay ng pagsasalin ng lahat. Sinasaklaw ng video communications ang iyong mga opsyon. Tingnan ang video international communications. Pagbabawas at pamamahala sa peligro. May mga karagdagang panganib sa pagpapatakbo at dapat kang gumawa ng mga hakbang upang bawasan at pamahalaan ang mga ito. Ngunit gayon din, kailangang sabihin na ang pag-export ay talagang binabawasan ang iyong panganib sa negosyo sa pamamagitan ng pagbabawas ng iyong pagkakalantad sa iyong domestic market. Tingnan ang video, pagbabawas at pamamahala sa panganib. Logistics at pamamahala ng supply chain. May ilang mga karagdagang issue na kailangan mong harapin, ngunit ang mga ito ay madaling malutas. Tingnan ang video, International Logistics. Mga gastos, financing at pagpepresyo, magkakaroon ka ng mga karagdagang gastos at issue sa pananalapi na susuriin at isama sa iyong pagpepresyo. Gayunpaman, walang labis na dapat ikabahala dito kung gagawin mo ang mga tamang hakbang. Tingnan ang video, mga pagkalkula ng gastos. Dokumentasyon at digitalization. Oo, magkakaroon ng karagdagang dokumentasyon kapag nag-e-export ng mga kalakal. Gayon din, kailangan mong suriin kung ang iyong mga digitalized na dokumento at lagda ay wasto sa iyong mga merkado sa pag-export. Tingnan ang video, Digitalization of International Trade. Mapapansin mo na ang mga video na ito ay tumutukoy sa iba't ibang mga serbisyong online. Makikita mo ang lahat ng serbisyong ito sa almanak ng exporter, gayon din sa mga paglalarawan sa ibaba ng bawat video. Ang link sa Exporter's Almanac ay ipinapakita sa paglalarawan sa ibaba at maaari mong ma-access ang mga ito ng walang bayad. Hindi mo na kailangang magparehistro. Kung, gaya ng inaasahan, nakumbinsi ka na isaalang-alang ang mga hakbang upang buksan ang iyong potensyal na pag-export, iminumungkahi kung panoorin mo ang video, mga unang hakbang. Ito ay nakalink dito mismo. Salamat sa panonood. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa amin direkta, mangyaring huwag mag-atubiling gawin ito. Ang aming website at email contact ay nasa slide na ito at sa ibaba. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga insight ng iyong potensyal na pang-internasyonal na kalakalan. I-click ang subscribe link sa screen. Wala itong halaga. Kung sa tingin mo ay interesado ang sino mang kakilala mo, mangyaring ibahagi ang link na ito sa kanila.